Hi everyone! Welcome back to my mini vlog. Dahil 2 months na din si baby, nag-decide ako na pumunta kami ng Manila para naman maiba yung aura at ambience ng paligid namin. At syempre, para na rin makapag-relax kahit papano. Tignan nyo naman tong anak ko, napakabait talaga niyan kapag aalis kami. Every time na nasa biyahe kami, kahit saan kami magpunta, lagi lang siyang tulog. Nakakatuwa lang dahil hindi siya katulad ng ibang bata na palaging nagwawala kapag nasa biyahe. Alam nyo ba guys, na-realize ko, sobrang blessed ko pala talaga dito sa anak ko. Every time na nakakanood ako ng mga video sa TikTok, nakikita ko kung paano mag-struggle ang ibang mommy sa mga babies nila. Nakikita ko kung paano umiyak at magwala ang mga babies nila. Pero itong anak ko, iiyak lang yan at magwawala kapag merong masakit sa kanya. At sobrang dalang lang din mangyari yun. And yun nga, after almost 2 hours, nandito na kami sa Manila. Dito na nga lang din kami nag-check-in sa Hop-In Hotel dahil compare sa ibang hotel, mas mababa ang rate nila. And look at this view. Wow! Ang ganda ng spot na nakuha naming room. Ganitong view talaga ang pinaka gusto ko, para bang nakakawala ng stress. And syempre dahil nakita nyo na yung room, ito naman, ipapakita ko sa inyo yung CR. Sobrang cozy din ng CR nila, maayos, malinis, at magandang tingnan. Syempre mas lalo pa nakaganda, lalo na't nakita nyo ako. Charis! Dahil bandang hapon na nga kami nakarating, dating nga namin ay nagpahinga lang kami. Tignan nyo naman tong mag-ate na to. Ang sarap ng higa. Nakita ko nga mahaba na yung kuko ni baby, kaya naisipan ko na rin itrim. Gamit itong baby electric nail trimmer. Instead of nail cutter, ito na talaga yung ginamit ko. Dahil nung first time na ginupitan ko si baby, ay nagupit ko yung balat niya. Nagdugo at umiyak nun si baby, kaya sobrang takot na talaga akong gumamit ng nail cutter. Ang kagandahan dito sa electric nail trimmer, ay meron na siyang for newborn, toddler, and pang-adults. Dahil newborn pa nga lang si baby, di lang halata, itong color blue ang ginamit ko. Then after ko matrim yung mga kuko niya, kumain na rin kami ng dinner. Kwentuhan lang kami ni ate about life. Sabi ko nga sa kanya, sobrang nakaka-relate ako sa kanya. Kasi nung 14 years old pa lang ako, ay nag-alaga na rin ako ng ibang bata. Kaya bata pa lang ako, naranasan ko nang lumayo sa family ko and magtrabaho. Pero during vacation lang yon dahil kailangan ko rin bumalik sa school that time. Syempre, gusto ko rin naman makatapos ng pag-aaral, no? Sadyang mahirap lang talaga ang buhay namin nung mga time na yon. Kaya kinailangan namin na gumawa ng paraan para kumita ng pera. Ramdam ko rin kung gaano kahirap kumilos kapag may amo. Kaya naman, hindi ko pinaparamdam sa kanya na amo niya ako. Kapatid at kaibigan ang turing ko sa kanya. Kasi hindi naman talaga ako yung amo niya. Si baby ang amo niya. Charis! After nga namin kumain, maya-maya ay natulog na kami. Then ito, kinabukasan na to. Maaga pa nga lang nung nagising ako, kaya naman inasikaso ko muna ang aking sarili. Dahil kapag nagising si baby, panigurado, hindi ko na naman maaasikaso ang sarili ko. After ko nga mag-asikaso, ay binuksan ko tong bintana dahil gusto ko makita ang napakagandang view. Sabi ko nga dati, gusto kong magkaroon ng bahay na ang view ko ay dagat at makikita ko ang sunrise at sunset. At hanggang ngayon, ayun, nananatili pa rin siyang pangarap. Pero in fairness ang sarap kumain habang nangangarap. Charis! Before nga namin paliguan si baby ay pinagtami-time ko muna siya. Yan ang pinakaayaw na ayaw niya. Then after nga namin siya paliguan ay nag-prepare na ako para sa photoshoot niya. Then after namin mag-photoshoot, bilang reward niya ay pinadede ko na siya at naglaro na rin kami.
Yun lang. See you on my next mini vlog. Bye!